isang gasoline boy ang patay matapos na hold upin ang kanyang pinagtatrabuhang gasolinahan. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Jiggy, patay nga ang 30 anyos na gasoline boy at kahero ng H Energy gasoline station sa Giginto, Bulacan matapos barilin ng isa sa tatlong hold-upper noong August 1 o noong araw ng Sabado. Sa Bulacan Polymedic Hospital sa Tabang, binawian ng buhay dahil sa pagkaubos ng dugo ang biktimang si Pedro Chavez Jr. o Toto. Sa CCTV na ibinigay ng isang concerned citizen sa GMA News, 5:06 ng hapon noong August 1, dalawang motorsiklo ang dumating sa nasabing gasolinahan. Ang isa'y kunwari magpapagasolina pa, pero ang backrider ng isa pang motorsiklo agad niyang hinila si Toto. Kitang-kita sa CCTV na inabot pa niya ang susi sa nakasaradong cashier's booth. Kita rin sa CCTV kung paano nga pinasamsam ng lalaki naka-helmet ang kita ng gasolinahan. Sige, nasa 4,300 pesos lamang ang natangay ng mga suspect dahil nasa vault ang karamihan nga sa kita ng gasolinahan. Pero bago umalis, pinaputukan umano ang ng suspect ang hita ng biktima. Naiwan pangaraw ang improvised na baril na may bala ng shotgun. Makikita sa video na noong una, nakapagsalita pa nga ang biktima hanggang sa unti-unti siyang nawalan na ng malay. Sa video makita ang pinagsikapan ng kapwa gasoline boy na dalhin siya sa ospital sakay ng isang tricycle. Bago ito, Jiggy, noong namang alas 5:40 na madaling araw, noong maulang araw ng July 18 o eksaktong 2 linggo na nakakaraan, makikita rin sa kuha ng video ang isang motorsiklong sakay ang isang lalaki at may backride naman na babae. Nag-iimbentaryo naman si Toto noon nang pumasok ang lalaking rider na naka-helmet na itim. Pinalo pa ang biktima ng paltik na baril dahil ayaw ibigay ang nasa 2,800 pesos na kita ng gasolinahan. At nang masamsam na nga ng suspect ang pera, inabol pa ni Toto ang tumakas sa suspect at binato ng tubo. Jiggy, sa ngayon ay nandito na sa Plaridel, Bulacan, sa isang funeral parlor sa Plaridel, Bulacan, ang biktimang ang labing, itong biktimang si Toto. At umaasa nga yung kanyang mga kaanak na sa madaling panahon ay mareresolba ng Giginto Police itong pangyayari at mahuhuli ang mga suspect at maiuwi na nila sa kanilang bayan sa Negros Occidental ang labingan ni Toto, Jiggy. At dyan, meron na bang ideya ang Giginto PNP kung sino ang maaring nasa likod nito? Mahirap kasi naka-helmet pero yung pattern ng kanilang trabaho, meron bang ideya ang Giginto Police? Yes, Jiggy, nakausap natin si Superintendent Julius Cesar Domingo ng Giginto Police at ng Jiggy. Ang sinasabi niya sa atin, maaring iisang grupo lamang itong may gawa noong July 18 at itong August 1 sapagkat yung pattern nga parehong mga naka-helmet itong mga suspect at tila sinuki Jiggy sa masamang gawain yung pang-hold up itong biktima dahil siya pareho yung nasa kaha nung abutan nga nitong mga suspect at Jiggy, isang saksi rin yung nakausap ko doon malapit sa area na yan ng Giginto, Bulacan at sinasabi niya na walang pagsisisi na makikita doon sa mukha ng mga suspect sapagkat nung sila raw ay papaalis na matapos ngang marinig yung putok ng baril ay makikita pang nakangiti daw yung mga suspect na papatakas na, Jiggy. Maraming salamat, Ian Cruz.